Ito, ngayon ay naglalakad tayo sa isang malaking parking lot dito sa malapit sa Sydney at kasama ko ang aking brother-in-law na nakikita niyo sa harap, naglalakad kasama si Mrs. at kasama ang aking pinsan. Malaki 'tong parking lot na nakuha namin kasi kami ay sasakay ng tren papunta sa Sydney. Pero siyempre bago tayo pumunta ng main city, kailangan bumili ng tubig, maiinom natin para sa paglalakbay. Tinawag na ni Kuya si Mrs. Elaine, bibili raw kami ng tubig. Mahirap mauhaw sa daan, baka ma-dehydrated kasi kahit Australia to, malamig ang panahon, pero mainit ang sikat ng araw. Kita niyo naman, nakasombrero kami. At ito ang napakagandang train dito sa area namin, sa Talawong. At kami ay nakikipag-usap sa mga tao bago pumasok. Pero kasi kami mga kasama na imi-meet dito, ayan, mga kamag-anak namin. Anak ko, dalawa. Kasi naghiwalay kami ng kotse, hindi kami kasya sa kotse ni brother-in-law. That's Talawong. And with that, ito yung napakagandang mode of transportation nila. Yung kanilang tren, ang ganda ng kanilang train station, kita nyo naman, no? Ang ganda ng elevator, bababa na kami. Sa totoo lang, itong lugar na to, sarap mag-picture-picture. Nga lang, busy at baka maiwanan ng tren. This is the very clean na train station. Double decker nga pala to. At ito, dumating na kami sa may Sydney. Nakita niyo na yung Harbour Bridge. Lakad-lakad tayo hanggang makarating doon sa area kung saan maglalakad kami going to the Opera House. Kita niyo naman ang mga buildings dito, gaganda. Parang nasa Makati, pero ang pagkakaiba compared sa Metro Manila, talagang malinis ang daan nila. Tsaka very safe, kahit maglagay ka ng backpack sa likod, hindi ito delikadong ma-slash or manakawan ka sa likod. Pero most probably, meron din dito. Yun nga lang, wala kami naging enkwentro kasi nga lagi kami magkakasama with other family members. Kaya walang makadikit. But anyway, talagang napaka-safe dito sa Australia. Mababait ang mga tao at disiplina, sumusunod sa mga traffic rules. Pero ito, libot-libot muna kami sa city. Pero sa totoo lang, napakainit ng upuan dito. Kasi walang bubong. Kita nyo, no? Ang linis. Walang mga nagtitinda sa gilid-gilid na napakadumi. Ano sila eh, well-disciplined. Dito yung Bondi Beach. Ayan. Part pa rin to ng Sydney. At dito kami kumain sa McDonald's. Dito nga pala yung nangyari 1 week before kami nagpunta dito. Dito yung nagkaroon ng alam niyo na kung anong event yun. Ayoko na sabihin, baka tayo magka-problema sa ating platform. Basta may isang insidente rito na hindi na maganda sa paningin ng mga tao dito sa Australia at sa buong mundo. Let us all forget that. Lakad-lakad muna tayo dito sa Bondi Beach. Kita nyo, merong mga barrier. Kasi merong mga naging biktima dito ng kaharasan.
At this is the very famous Bondi Beach. Ang daming naliligo. Dalawa yung camera kong ginamit dito, yung DJI cam ko at saka yung aking telepono. Ayan o, DJI cam. Medyo paling lang kasi ito ay body cam. Ang problema kasi nung nagpunta ako sa Australia, hindi ko nadala yung ano ko, yung aking microphone, kaya ito ay voice over lang. Kita niyo naman ang beach, ano? Ang daming naliligo. Considering na city to, ang maganda dito, yung tubig nila malinis. Ang beach nila malaki. Pangarap na lang siguro na magkaroon tayo ng ganito sa Maynila, sa Manila Bay. Kung meron man siguro sa Cavite na. Sa Manila Bay medyo polluted yung tubig. Yan, si Kuya nandyan. Si Mrs. Aking kamag-anak. Yan, pabalik na kami sa ano to, sa bus station. Naglalakad kami. Dito sa bridge na to nangyari yung incident. Na hanapin nyo na lang what happened in Australia sa Bondi Beach around, I think, mga first or second week of December. Ano, Bondi Park. Kinuha ko pa ng picture yan. Dito, ang mga tao, naglalakad to ng mga naka-swimming trunks, naglalakad ng mga bathing suits, ala Boracay. Ito yung bridge na aming nadaanan. And, itong era na to, ang daming pulis. Hoping na hindi na talaga magkaroon ng incident katulad nung nangyari dito. Noong bago kami pumunta, mga 1 week, exactly 1 week. Picture lang tayo. Itong area na to, ang building sila medyo maliliit, mabababa. Si Mrs. ko ang aking camera woman. Si Mrs. ko ang tagakuha ng mga pictures ko kasi siya lang yung madali kong mauto. Kaya ikot-ikot lang kami, picture. Mga puno dito o pine tree, para mga pine trees ng Baguio. Ito, sabi nga noong mayroong mga ano dito may mga sulat sa bridge. Ang sabi sa amin, respect this area dahil nga sa may nangyari dito, may mga bulaklak, may nagpipicture sa mga tao, mga turista, mga Pinoy na andito rin. Totoo lang kasi ang daming Pilipino sa Australia, especially sa bandang Sydney. Ang ulap nila dito parang Pilipinas, maliwanag, hindi gloomy. Kaya ano, para ka nasa Pilipinas na medyo mas malamig and dry climate. Hindi kami masyado nagtagal doon sa bridge kasi medyo maselan kasi itong area na to Kaya ano lang, pero ang daming tao, daming pumunta. Fresh pa kasi sa kanila yung malagim na insidente na nangyari sa kanilang kababayan. Mainit dito kaya kailangan kung ikaw ay ayaw mangitim, kailangan naka-sunblock ka talaga dito. Meron kang jacket. Yun nga lang, mainit at saka hindi bagay na nasa beach ka, naka-jacket ka. Di ba? Hindi magandang tingnan. Pag nasa ibang bansa, kailangan you respect the rules, you respect the police, you respect the regulations kasi yung mga ugali natin na minsan binabastos natin yung mga laws, hindi pwede dito yun. Mamumultahan ka. At nga pala, kung pupunta ka sa Sydney, pupunta ka sa Australia,
may mga regulations dito. Kailangan i-declare mo yung mga pagkain na bawal. Example niyan, pagkain may gatas, mga vegetables na raw, mga raw meat, naku po. Ang tinatanggap nila yung mga package na pagkain. Nasa lata, nasa bote. Nung nagpunta kami dito, ano eh, yung bagoong is accepted naman. Basta i-declare mo lang. Kasi pag hindi ka nag-declare, more or less, ang multa mo rito, 15,000. Eh kung ilang kayo sa pamilya, mga apat, at lahat kayo nag-violate, yari. Magkano yun? 60. Pakita ko sa inyo yung bridge kung saan namaril. Ayan. Mahangin sa taas. Beach. Katulad ng ng ibang sightseeing bus, kakabit mo siya ano niya, oh. Ayan, oh. Para marinig mo yung whereabouts the city. Naharap tayo, may itang building lang nila dito sa area. Kaya kung nanggaling ka ng San Diego, makukumpare mo, iba yung San Diego pa rin. Mas modern. Ayan, oh. Bondi Beach. Isa sa mga sikat na building dito sa Sydney. Ang building na yan. Nakasakay pa rin dito. Antok-antok na ako. Buti hindi dumiretso yung ulan. Kundi yari, pumapatakay na yung ulan. Buti huminto. Hindi basa kami sa taas. Yes. Harbor Beach. Dati nakasakyan na kami ng dyan, barko going to another beach sa kabila. So, ito sila kumakain. Lakad tayo. Baka makahuli. Last time nakasakay kami sa ganyan, kulay dilaw na maliit na barko o boat. Ano? Ayos. Kaya nila, oh. Lakad. Sila. Magandang exercise to. Okay. Pumunta ka ng Sydney, kailangan nandito ka sa sa Opera House. Hindi pwede hindi ka pupunta. Sayang naman. Pag sa aeroplano, hindi siya nadadaanan niya, nakikita. Helicopter pa. That's very good. The Opera House. Galing, ha?
Ganda. Wow. It's like a movie that we watch. Galing ah. Okay. Daming tao. Going to the opera house. Ayan. Paikot. Sa pangalan ng amo. Kasi sa atin, Fernandez. Sa atin kasi pagka... Yes. Fernandez na. Ay, Ikot. So that's the Sydney Opera House. Umikot ka yung Harbor Bridge. Ito. May ano. Mataas. Daming namamasyal. Some people like they're still doing it. Some people are still doing it. Masyal. Kainan dito sa baba. Kainan. Kainan sa baba. Ayos. Ganda ng Sydney. Ayan o. Nakapunta na ako dito 2006 March. Tandang-tanda ko yan. Dahil April, maaga ako umalis dahil may China trip ako 2006. So, yung Opera House. So, luma naman siya. Oh. Pero pag malapit, ayan. Ayos ba? So, doon may bay. Lamig. Pabalik, ito ang makikita mo. Parang condo, ang ganda. At mayroong Marriott. Mga buildings. Cruise ship. Going back to the train na tayo. Balik tayo sa Rutty Hill. Diyan sa building yan sa likod, diyan ang ano, ang sakayan ng ano, train. Sarap, aircon, tsaka ang linis. Nakakatuwa. Meron pa sila. May parrot. Pa-picture. Picture. Ayan. Hello, parrot. Ito yung mga ano, sasakyan. Nakasakay na kami dyan. Oh, yan cute. Yari kayo. Bilis yan. Nakakatuwa. Ay, pagod, nakakapagod yung maglakad. Pero eksakto yung init. Ito may mga shop sa gilid. Dami nakapila sa kanilang ano, bangka na dilaw. Parang taxi boat. Jet boating. Ayan tayo. Dami na rin tao. Summer kasi. At pabalik. Taas. Sarap mamasyal ah. Ay, dito na tayo malapit sa dulo. Ay, aming tren. Yan. Bye-bye na. Bye-bye. Okay.